Good afternoon, Mga Riyadh. kwento ng Ramadan pag-ibig, Kareem. Another kwento ng pag-asa, OFW stories at from mga Papa kwento Dudut. ng buhay. Total Mr. na Dito, piloto natagpuan sa at pag-ibig Barangay sa kapwa Love lalaki. Stories. Marami sa atin ang nangangarap na makasakay ng eroplano. Ano kaya ang pakiramdam kapag lumipad na ang eroplano sa himpapawid? Para lang ba itong isang bus na sinasakyan sa kahabaan ng EDSA? May iba naman sa atin ay nangarap na maging isang piloto at gustong paandarin ng isang eroplano at dalhin ito sa iba't ibang bansa. Isa ka ba sa gustong maging piloto? Handa ka na ba sa iyong paglipad? Dear Papa Dudut, kung pera lang ang pag-uusapan ay hindi ko naging problema yan dahil may kaya ang pamilya ko. Ang nanay ko po ay isang dentist at engineer naman ang tatay ko. Ako po si Ernest at maswerte ako sa naging mga magulang ko, Papa Dudut. Simula pagkabata ay ramdam ko na ang pagmamahal nila sa akin at ang tuwa nila kapag nakagawa ako ng mga bagay na maipagmamalaki nila. Kaya palagi akong honor sa klase at sumasali sa mga pa-contest sa school para mas lalong maging proud ang mga parents ko. Nang naisip kong kumuha ng aeronautics ay hindi sila nagdalawang isip na suportahan ako. Naging idol ko po ang tito ko na isa rin pong piloto dahil nakakapunta siya sa iba't ibang bansa at malaki din ang sinasahod niya. Gusto kong magkaroon ng magandang bahay at maraming kotse kaya ang pagiging piloto ang naisip kong trabaho. Naramdaman ko na may takot si Nanay Rita dahil sa delikado ang pagiging piloto. Dahil marahil sa mga naririnig na balitang bumabagsak na eroplano, kaya siya takot sa kursong kinuha ko. Parati ko na lang nilalambing ang nanay at ina-assure ko siya na mag-iingat ako parati. Dahil na rin sa tulong ng tito ko na isa ng senior pilot, ay napabilis ang mga proseso ng pagpipiloto ko. Maraming pera ang nagastos para lamang makagraduate ako. Ang mahal ng kursong pinili ko. Pero alam ko nakikitain ko rin naman ang lahat ng yon at ibabalik ko sa mga magulang ko at sa tito ko ang mga nagastos nila sa akin. Nakita ko, Papa Dudut, na sobrang saya at proud ng parents ko ng senior pilot ay napabilis ang mga proseso ng pagpipiloto ko. Maraming pera ang nagastos para lamang makagraduate ako. Ang mahal ng kursong pinili ko. Pero alam ko nakikitain ko rin naman ang lahat ng yon at ibabalik ko sa mga magulang ko at sa tito ko ang mga nagastos nila sa akin. Nakita ko, Papa Dudut, na sobrang saya at proud ng parents ko nang makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Mga ilang taon lang ay naging ganap na piloto ako sa isang commercial flight na lumilipad internationally. Nakakarating ako sa iba't ibang bansa, kumikita ng malaking pera kaya nakapagpagawa kaagad ako ng bahay at nakabili ng kotse. Kaya hindi ako nahirapan nang magdesisyon akong maghanap ng aking mapapangasawa dahil financially stable na ako. Hindi maghihirap ang magiging anak ko. Kung naging maginhawa ang buhay ko sa piling ng mga magulang ko, ay mas gusto kong ibigay ang ibang level ng kaginhawahan sa magiging anak ko. Pinakasalan ko, Papa Dudut, ang girlfriend ko na si Joanna. Noong 27 years old ako. Kababayan ko at magkakilala ang pamilya namin sa Marikina. Maganda siya at matalinong babae. Nakapagtapos siya ng kursong accountancy. Anak, masaya ako para sa'yo. Bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Salamat, Nay. Alam kong maaalagaan mo ang mga magiging anak ninyong dalawa ni Joanna. Sure ako mga gwapo't gwapa at matatalino ang magiging apo ko. Ilan ba ang plano mo na maging apo ko, ha, anak?
Kahit ilan, Nay. Nako ha, kahit ilan talaga. Kung ilan ang mabuo, Mamap naman tayo. kaya ko naman buhayin. Pero hinay-hinay lang at alagaan mo ang sarili mo. Hindi ka na binata. Mahalin mo ang asawa mo at magiging mga anak. Mahal na mahal ko si Joanna, Nay. Kaya nga pinakasalan ko siya eh. I will love her forever. At magiging faithful ako sa kanya. Tama yan, tulad ng tatay mo. Mahal niya ako at kayo mga anak namin, kaya nga pinalaki namin kayo ng tama at sinusuportahan sa anumang gusto ninyo na makakabuti sa inyong buhay. Sana gabayan mo ng mabuti ang mga magiging apo ko. Gusto kong tumulad ang mga apo ko sa inyong mga anak ko na mababait at hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Yes, Nay. I'll do that and you won't be disappointed. For sure, patuloy pa rin kayong magiging proud sa akin. That's my boy, my pilot. Ang saya ko nung graduate ka sa pag... Joanna, Han, kamusta ang pagbubuntis mo sa second baby natin? Han, after ko may panganak si baby, magpa-planning na tayo ha. Ayoko muna silang sundan. Bakit naman? Gusto ko rin makapagtrabaho. Huwag na. Kaya ko naman buhayin ng mga magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Alam ko naman na kayang-kaya mo kaming buhayin. Ang sa akin lang, Han, gusto ko rin magka-career. Karir naman ang pagiging ina at asawa sa akin. Ikaw talaga. Gusto kong matupad din ang pangarap ko. Gusto kong magtrabaho sa bangko. Delikado kaya magtrabaho sa bangko. Baka may mga masasamang loob na mang-hold up sa bangkong papasukan mo. Lahat naman ng lugar at trabaho delikado kung iisipin mo. Sa bagay, tama ka naman dyan. Mas delikado pa nga yung pagpapalipad mo ng eroplano kung tutuusin eh. Ay, ito na naman po kami. Basta, Han, huwag mo na akong sabayan. Huwag mo na rin akong kontrahin. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kapakanan yun ng mga anak ko. Gusto kong lumaki ang mga anak natin na nasusubaybayan mo. Ako na maghahanap ng pera. Kinakaya ko naman kahit malayo ako sa inyo. Kaya kong buhayin kahit isang dosena pa ang magiging anak natin. Ganyan ako ka-inspired, Han. Hindi pala biro yung sinasabi mo no, na isang dosena ang gusto mong maging anak natin? Oo, hindi biro yun. Makakaisang dosena talaga ako sa'yo kung makakalusot. Ako, ginawa mo naman akong baboy. Parang hindi ko naman kaya yung gusto mong mangyari. Isa pa, madali akong malulosyang yan. Alam kong maaalagaan mo ang sarili mo ng maigi. Ngayon nga, parang wala ka pang anak. Parang hindi ka nga buntis sa second baby natin eh. Tingin ko talaga forever mong mamaintain ang figure mo. Pero Ernest... Shh! Huwag na natin pagtalunan to, Han. Please. Han? Nandiyan ka pa ba? Sige na Ernest, nagising na si Earl. Tumawag ka na lang mamaya. Sige. I love you, Han. I love you too. Mahal ko si Joanna Papadudut. At ayokong magtrabaho pa siya dahil kaya ko naman silang buhayin ng mga anak ko. Mas mabuti na rin na nasa bahay lang ang asawa ko para mas masabaybayan niya ang mga anak namin. Naalala ko kasi noong mga bata pa lamang kami na masyadong busy ang mama ko sa trabaho kaya para sa akin ay mas magandang nasa bahay lang si Joanna. Mas masusubaybayan niya ang paglaki ng mga anak namin habang ako ay nagtatrabaho at malayo sa kanila. Umabot sa 5 ang anak namin. Masyadong busy ang mama ko sa trabaho kaya para sa akin ay mas magandang nasa bahay lang si Joanna. Mas masusubaybayan niya ang paglaki ng mga anak namin habang ako ay nagtatrabaho at malayo sa kanila. Umabot sa 5 ang anak namin. Hindi naman kami nahihirapan financially dahil nga sapat naman ang kinikita ko sa pagiging piloto. Pero sa tuwing umuuwi ako ay isang malaking diskusyon ang kagustuhan ng asawa ko na makapagtrabaho at huwag munang magbuntis. Para sa akin naman ay mas masaya ang bahay nang may maraming bata. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging ama sa kanila. Kapag birthdays at may mahalagang okasyon, ay sinisigurado ko talagang present ako sa tabi nila. Parang Doremi
ang mga anak namin, Papa Dudut. Halos hindi nabakante ang tiyan ng asawa ko. Kapag nakikita kami ng mga kaibigan ko ay sinasabihan nila ako ng ibang klase raw ako. Ang sipag ko raw gumawa ng baby. Ang sabi ko naman sa kanila na kapag kaya mong bumuhay ng isang dosenang anak, di gumawa ka ng isang dosenang anak. At para sa akin, Papa Dudut, dapat ay siguraduhin lang na mabibigyan ng sapat na edukasyon at natutugunan ng pangangailangan ng mga bata. Ito ang requirements para pwede kang magparami ng lahi. Ernest, kapag may panganak ko na tong pang-anim natin, pwede bang magpaligate na ako? Ano? Bakit mo naman gagawin yun? Tama na siguro ang 6 na anak. Ilang buwan pa lang nakakapagpahinga tong bahay bata ko meron na namang laman. Naman, ang saya-saya kaya ng bahay natin. Kinaiinggitan nga ako ng mga kaibigan ko kasi pwede na raw tayong gumawa ng YouTube channel natin. Simulan mo na kaya mag-vlog, Han. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang nagbubuntis. Di ikaw ang mag-vlog kung gusto mo. Ang hirap, Ernest, para na ako masisiraan ng ulo. Parati na lang ako nandito sa bahay. Wala na akong ginawa kundi magbuntis. Mag-family planning naman tayo. Ayaw mo naman akong painumin ng pills. Para sana kahit magpakasasa ka. Ang dami mong pinagbabawal. Han, maraming beses na natin napag-usapan to. Hindi ka magpapaligate. Tapos, Hindi mo ako pinapakinggan binibigay ko naman lahat sa inyo Magandang bahay, magandang buhay. Nabubuhay ko naman kayo ng maayos. So anong problema mo, Joanna? Ernest, hindi ako nagpakasal sa'yo para maging paanakan. May sarili din akong pangarap. Pagkatapos kong gumraduate, nagpakasal agad ako sa'yo. Hindi ko na-enjoy ang pagiging dalaga ko. Anong gusto mong mangyari? Gusto mong maging dalaga ulit? Ganun ba? Ang hirap mo namang kausap. Hindi mo pakinggan Binibigay ko naman lahat sa inyo Magandang bahay, magandang buhay. Nabubuhay ko naman kayo ng maayos. So anong problema mo, Joanna? Ernest, hindi ako nagpakasal sa'yo para maging paanakan. May sarili din akong pangarap. Pagkatapos kong gumraduate, nagpakasal agad ako sa'yo. Hindi ko na-enjoy ang pagiging dalaga ko. Anong gusto mong mangyari? Gusto mong maging dalaga ulit? Ganun ba? Ang hirap mo namang kausap. Hindi mo ako naiintindihan Simple lang naman to. Tatrabaho ko para sa pamilya natin. Ako ang tatay, ikaw ang nanay. Kaya dito ka sa bahay. Masyadong makaluma yung pananaw mo. Basta, dito ka lang sa bahay. Di ikaw dito sa bahay. Palit tayo para maranasan mo ang pinagdadaanan ko araw-araw. Ako naman na magtatrabaho para hindi mo na magamit ang dahilan yan. Akala mo ba madaling mag-alaga ng 5 bata? Tapos may isa pang madadagdag? 6 na bata? Anong akala mo sa akin, daycare teacher? Para naman akong preso dito. Joanna, please. Pwede ba tumigil ka na? Sa ayaw at sa gusto mo, iinom ako ng pills pagkatapos ko may panganak to. Sige, subukan mo lang. Tama na ang 6 na anak. Pagod na ako sa kakabuntis taon-taon. Pagod na ako sa buhay ko. Hindi lang naman dahil sa pera na bubuhay ang isang tao, Han. Gusto ko rin magkaroon ng fulfillment sa buhay. Sa ibang aspeto na pinapangarap ko noon. Kung ganito lang pala, mabubulok na lang ako dito sa bahay at mag-aalaga ng mga bata, bakit pa ako nag-aral at nagtapos ng college? Sana naging yaya na lang ako. Hindi kita maintindihan. Kiniinggitan ka ng mga kaibigan mo. Ito yung klase ng buhay na gusto sana nila para sa sarili nila. Maswerte ka, Han, at naibibigay ko lahat ng mga pangangailangan nyo. At higit pa. Tapos galit na galit ka sa akin kasi gusto mo magtrabaho? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa? Ha? Meron bang nakakatawa sa mga sinabi ko? Hindi mo kailangan magtrabaho. Marami tayong pera. Inuulit ko, hindi naman pera ang habol ko. Gusto ko magkaroon ng buhay. Sige, kung hindi kita mapipigilan, di ikaw magtrabaho. Dito lang ako sa bahay. Titihaya. Ako ang mag-aalaga sa mga anak natin. Bukas, mag-apply ka na ng trabaho. Ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. Bakit gaano ka ba katagal dito sa bahay? Oo, umuwi ka pag may mga special occasion, pero hindi mo alam ang hirap na mag-alaga ng 5 bata araw-araw. Wala kang alam kasi wala ka naman dito. Kaya wag mo akong yabangan, Ernest. Provider ka lang pero hindi ka naging ama sa mga anak mo dahil hindi nila naramdaman ang presensya mo. Han, I'm so sorry.
natigilan ako sa sinabi ng asawa ko sa akin, Papa Dudut.